Ikinagulat ko rin ang huling taong pumasok sa loob at may kasama pang dalawang lalaki. Have a seat, Mr. Krept, pag-aalok sa kanila ni Ashton. Mr. Krept, sambit ko sa pangalan niya. Long time no see, Madam Belmonte, aniya at may tanong pagkainis. What are you doing here? Malamig na tanong ko sa kanya. Be careful with your words, Mrs. Benson, you can't talk with my client like that. Sambit ng katabi niya at namilog ang mga mata ko. Client, be careful with your words to attorney, don't you dare talking with my wife. Sambit naman ni Dave at napatayo pa siya ay akmang susugurin ng attorney. Mabuti at mabilis sina Bud at Leo, kaya nahawakan siya ng mga ito. Dave, stay where you are, let's talk about the case. I am Attorney Greco, kliyente ko si Mr. Krept, pagpapakilala nito at paanong. Siya ang nagbukas ng kaso laban sa iyo, Mrs. Belmonte. It's Benson, pagtatama ni Dave at pinukul niya ng masasamang tingin ang attorney. So, kinabukas niya ang kasong ito, he couldn't finish his words because Alphan cut him off. Direct to the point Mr. Attorney, huwag kang paulit-ulit, walang emosyon na sambit nito. Stay Mr. Del Pito, I'm sorry about my client. He just impatience to know the truth. Try to tell your real purpose, and talk about the case. Parang nainsulto pa si attorney sa sinabi ni attorney. Wahey! Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Mrs. Benson, last year you had a new project, or known as the New Generation of Hotel, at in charge doon ang dating Vice President na si John Reyes, at umupa ka ng mga tauhan para maglagay ng bomba at sabotahin ang project na ito, he stated. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. At hindi lang naman in charge doon ang papa ko. Sa kanya talaga ang project na iyon according to his last will. What papa? Wait, who are you? Tanong ko. Siya si Johnny Reyes ang anak ng dating Vice President. Ano raw? Tama ba ako nang narinig ko? Anak, I object about that, Attorney Greco, at according to the report of the investigator. The New Generation of Hotel is the project of Belmonte Corporation. And President Natanya choosing Mr. Reyes will be in charge of the said project. But after 2 months they build this project, when suddenly happened to burn. Madam President went to the Palawan with her husband for the urgent meeting, at inaku niya ang burning project na ito, kaya siya lang ang humawak nito. Naglabas siya ng billions, para lang makabili ng new materials, at nag-hired ng bagong constructions workers. So, she's officially the owner of that project, mahabang pagpapaliwanag ni attorney. Nasa boses ang pagkaseryoso niya. In that way, my client is innocent. He's the private assistant and secretary. And last year ang tunay na nagsabotahe ng project ay si Mr. Reyes, at kung magsasampa kami ng kaso laban sa inyo. Sino ang sisingilan namin? Ikaw na anak niya. Attorney Leo Gracia asked him. Natahimik ang nagpakilalang anak ni John Reyes, at lumikot ang mga mata nito. Tila nababahala na siya. And about my client, binuksan niyo ang kaso ni Mr. Reyes, at pinaratangan niyo si Madam Benson, na ang pananakit at nasangkot dito ang kliyente ko, ani Attorney Wahey. Sa totoo lang kaunti na lang makakaalis na kami rito, at malalaman na namin kung ano ba ang purpose ni Mr. Krept na ito, at nagsama pa siya ng huwad na Johnny Reyes. June 12, pumunta ka sa opisina ni John Reyes, dahil pinagbantaan mo ito, sabi nito sa akin. That's right, pumunta ang kliyente ko roon, pero hindi pagbabanta ang pinunta niya. She's talking with money na ninakaw ni John Reyes. Attorney Yostman explained. Iyon na rin ang isa pang ebidensya, kung bakit nawala si John Reyes, sambit ng attorney ni Mr. Krept. Eksaktong pagpunta ng kliyente ko at napatunayan sa CCTV footage, na hindi pagbabanta ang pinag-usapan nila, at 5 minuto lang ang tinagal, alas 8:15 ng gabi na lumabas sa balita na patay na si John Reyes, Attorney Yostman said. Tama 8:15 PM ng gabi siyang ginawa ni Benson, mag-isa lang siya pumunta ron. Nagsuot siya ng panglalaking damit at nakaitim lahat. Kaya rito nasangkot si Attorney Del Pito, dahil sa pagtatakip sa kriminal, di ko maintindihan sa mga sinasabi niya. Wala akong kinalaman doon eh.
Ano ba ang iginigiit nila sa akin? Mali, 7 PM ng gabi, hanggang 9 ng umaga ay ang kanyang asawa na ang kasama niya. May I right, Sir Benson? Binalingan ni Attorney Yustman si Dave. Magkasama kami buong magdamag that time. Biglang napatingin sa akin si Dave. At may malulungkot na emosyon ang gumuhit sa mga mata niya. Napaiwas siya ng tingin sa akin, at parang may inaalala pa. Nakaalis lang siya noong umaga na, he added. Ayon dito sa report, walang tama ng kutsilyo, bala o ano pang bagay na pwedeng ikinamatay nito. Pero ang totoong dahilan naman ay kung bakit namatay si John Reyes, ay dahil nalunod ito sa pool, ani Attorney Leo Gracia. At hindi siya namatay ng mag-isa lang, eksaktong oras na may pumunta sa bahay ni John Reyes, at doon nila inisa-isa sinira ang CCTV footages sa loob ng mansyon na ito, at doon niya unti-unting itinulak ang biktima sa pool, hanggang sa malunod ito. Pero Mr. Krept, hindi ba alam mo ang mga bagay na ito? Bigla ay sabi ni Attorney Yustman. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sa isang natirang CCTV footage, ay pinatunayan na ikaw talaga ang pumunta sa bahay ng biktima sa eksaktong oras, at ikaw talaga ang totoong nagbanta sa buhay ng biktima, at nagdala ka pa ng huwad na anak ng biktima para paniwalaan ka, Attorney Yustman. That's all clear, pinapawalang sala ko na si Madam Natanya, Attorney Del Pito at Mr. Bod. At ikaw naman Mr. Krept, mananatili ka rito sa presinto, at ipaliwanag ang crime scene ng biktima. Sa lagay mo ngayon ay baka panghabang buhay kang makukulong. Isama niyo ang huwad na Johnny Reyes na iyan, pag-uutos ni Ashton sa tauhan niya. Teka lang, wala akong kasalanan. Napangiti ako nang maramdaman ko na niyakap ako ni Dave, from the back. Dave, I'm so sorry. For what? Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan noon, I'm sorry Natanya. Ang drama, komento ni Bod. Tara labas na tayo, may crybaby rito natatawang sabi ni Alphan. That's okay Dave. Wala na yun sa akin, sambit ko at hinawakan ang braso niyang nakapulupot sa baywang ko. Ikaw sana ang pinaniwalaan ko. Okay na nga iyon, come on we need to go home. Naghihintay na sa atin ang mga anak natin. Kumalas ako sa yakap niya, at hinawakan ang kamay niya, at sabay na kaming lumabas. Naabutan namin ang mga kasamahan namin sa tapat ng mga sasakyan nila, at hindi talaga sila umuwi. Bakit narito pa kayo? Tanong ko sa kanila. Sabi ng mama ko, don't live and follow your dream, parang baliw na sabi ni Morzand at binatukan siya ni Hayes. Natanya narito ka pa, nakangiting sabi ni Hayes. I thought, we need to stay by 24 hours but I was wrong. Ilang oras lang pala, parang nanghihinayang na sabi ni Zafi. Wow, gusto niya pang makulong, natatawang sabi ni Zale at katabi niya si Helly. So, ayos na. Wala nang kaso-kaso. Nakangiting tanong sa akin ni Andre, at tumungo naman ako. Thank you, dahil sinamahan niyo ako hanggang dito, sincere na sabi ko. No problem, sabay-sabay na sabi nila. Kung sakaling iwan ka ulit ni Dave, narito pa rin ako para sa iyo Natanya. Stay away Andre, ani Dave at inakbayan ako. Possessive. Hoy Dave, baka akala mo ha. Kinompare ka ni Natanya sa akin. Kung ako na lang daw sana ang pinakasalan niya. Sana nga, hindi na ikaw. Hayes. Ang daldal mo. Nagulat ako nang mabilis akong pinaharap ni Dave sa kanya. You did, what? Sinabi mo iyon. Nakataas na kilay na tanong niya sa akin. Ha, napamaang ako. Yes Dave, iyong nasa Paradise Island tayo. Kung saan sana ang honeymoon niyo. Hayes, zipper your mouth. You really did that, Natanya. Ano ba ang dapat kong isagot sa kanya? Hindi lang si Hayes, ako rin Dave. Pumunta ako sa mansyon nila, at grabe close na kami ng mommy niya ha. Singit naman ni Andre, nang aasar lang silang dalawa. You actually did that, malamig na sabi niya sa akin. Possessive, so paano na pala ang mga reporters? Kapag Kwan ay tanong ni Alphan. Oo nga, ang dami ng kumalat na balita, ani naman ni Zale. Ako ang bahala sa kanila. I'll check the news company, and honey ready your money na, Marteng sabi ni Natasha. Yes honey. Anong gagawin mo Natasha? Tanong ko sa kanya. Bibilhin namin ang news company nila.
Sa sinabi niya ay kanyang-kanyang mura ang mga kasamahan ko. Sa dami nyun, kaya nyo. Yes, sa mga nagkalat noon ay suspended sila, at magko-community service sila sa isang malayong probinsya. Baka akala nila, napailing na lang kami sa kanya. Pero paano ang lumabas na balita? Nagdududang tanong ni Hayes. I can help you with that, biglang singit ng isang babaeng nakasalamin. Para siyang nerd pero lumalabas naman ang kagandahan niya. Sino ka naman? Malamig na tanong ni Ashton. Isa akong writer. Writer, reporter, just get out of here, masungit na sabi ni Ashton. Sobra ka naman Ashton, babae pa rin yan, dude, suway sa kanya ni Hayes. Ang bait talaga ng isang ito. Ano bang may itulong mo sa amin? Tanong ko sa kanya. Pwede itong makalabas sa news and magazines. You're all professional and I have new project, at tamang-tama for all of you. Sa project kung ito ay pwedeng matakpan ang news kanina lang. So, in or out? Aniya at lumabas ang dalawang dimples niya sa magkabilang pisngi. That's make her beautiful even more. Makapagkakatiwalaan ka ba? Nakataas na tanong ni Natasha. Of course, isa rin akong producer sa isang sikat na firm sa bansang ito, aniya. Sure thing, sang-ayon agad ni Natasha. Nice, baka pineperahan mo lang kami. Umalis ka na lang pwede ba? Ang sungit ni Ashton. Money, I don't need that. Kahit malamig na siyang pinalayas ni Ashton, ay hindi pa rin nawawala ang ngiti niya sa labi. Baka ginawa mo lang ng personal mong interest, Ashton mocked her. Shut up, you don't know my whole story. Don't worry, after the project I'll be gone, aniya at nalito ako sa sinabi niya. What? Not anya POV. Umalis na kami. At ngayon nga ay nasa loob pa kami ng kotse ni Dave. Hindi ko alam kung napaano ba siya, at heto tahimik lang. Mula pa kanina. What's wrong Dave? Pumasok na tayo, sambit ko pero nanatili pa rin siyang tahimik, at sa labas nakatingin. Kanina pa niya ako iniiwasan. Weird. Masama ba talaga akong asawa sa iyo Natanya? Nagulat ako sa tanong niya. Pinagsisihan mo na ikasal sa akin, di ba? At ngayon nga ay wala ng bisa ang kasal natin. Ang laki kong show nga noon, dahil paulit-ulit kitang sinaktan at pinaiyak. Napagbintangan kita noon, at hindi man lang naipagtanggol. Tell me Natanya, magiging mabuting asawa pa ba ako sa iyo, pagkatapos ng ginawa ko sa iyo noon? Am I enough? Natahimik ako sa sinabi niya, akala ko okay na siya, at napag-usapan na namin ito. Parang hindi pa siya nakaka-move on sa mga nangyari noon sa amin. Bakit hanggang ngayon dala-dala pa niya ang mga bagay na iyon? Ang lupit ng tadhana sa atin, di ba? Nakilala na kita noon pa man. Pero noong umalis ka ay kalimutan din kita agad, dahil may short-term memory ako. At madaling makalimutan ang alaala kung nagiging masaya ako. Nabuntis kita nang hindi ko nalalaman, nagkaanak tayo tapos 4 na taon silang nawala sa atin. Nagkaroon ako ng anak sa iyo nang hindi ko alam. Si Drunk napunta siya sa iba at si Margarita, bakit ganito ang buhay natin Natanya? Bakit kailangan pa itong mangyari? Napakakomplikado naman. Parang pinipiga ang puso ko, nang makita ang pagpatak ng kanyang luha sa pisngi. Mabilis ko iyon pinahid, at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Tiningnan ko siya sa mga mata niya na puno ng emosyon. Dave, isang pagsubok lang iyon sa atin. Bakit kailangan pa ang maghiwalay tayong 4? Magkasama na tayo ngayon, wala ka nang alalahanin pa. We should forget our past. Everything happens in the past ay walang magandang maidudulot sa bago nating buhay ngayon. Nagkamali ako na pinaalala pa iyon sa iyo lahat, sambit ko at hinawakan niya ang kamay ko sa pisngi niya. Pumasok na tayo, baka naghihintay na ang mga anak natin. Let's forget the past and enjoy the present. Good evening, Mommy, Daddy. Pagkapasok namin sa loob, ay agad na kaming sinalubong ng mahigpit na yakap ni na Drunk at Margarita. Hi baby, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ko sa kanila. Mommy, we're waiting for you and Daddy to come home na. Ani Margarita at ngumiti sa akin. She looks happy. Ganoon ba? Opo, Mommy. Daddy, bakit ka po umiiyak? Tanong naman ni Drunk sa daddy niya. Wala ito Drunk, have you eat your dinner na? He asked him.
Hindi pa po, sabay na po tayo dad. Ipaghahanda ko na kayo, sambit ni Nanang, at tumungo na lang ako sa kanya. Thank you Natanya. Napahinto ako sa paglalakad ko, nang bigla namang nagsalita si Dave, para saan? Sa pagtanggap mo sa akin ulit. Here you are again, magdedrama ka na naman. Kaya lang naman ako umalis noon, dahil para sa sarili ko at babalik ako para sa mga anak natin Dave, sabi ko at bigla niyang hinawakan ang braso ko, at marahan na pinaharap ako sa kanya. Kung ganoon, kaya ka lang bumalik ay para sa mga anak natin. Malamig na tanong niya sa akin. Bipolar. Oo, sagot ko at iniwan na siya roon. Pinagluloko mo lang ako Natanya. Watch your language, Mr. Benson, I warned him. Anong Mr. Benson? Kasalukuyan na kaming kumakain ngayon, pero si Dave ay wala pa ring tigil sa kakareklamo niya mula pa kanina. Daddy, you're so noisy. Kumain na lang po tayo dad, sambit ni Drunk at siniko pa niya ang daddy niya. Naiingayan na ang bata. I almost laugh. Drunk, son, tinawag akong Mr. Benson ng mommy mo, parang bata na sabi niya at nagsalubong ang mga kilay ko roon. Ano naman po ngayon daddy? Inosenteng tanong ni Drunk. Hindi ba dapat ay tatawagin ako ng mommy niyo na honey, sweetheart or baby? Ano bang pinagsasabi niya? Po. Halatang naguluhan si Drunk sa sinabi ng daddy niya, at tumawa naman si Margarita. Wife, you should call me honey or husband, aniya at tinaasan ko siya ng kilay. Kumain ka na lang Dave. Ang ingay mo, supladang sabi ko. Isa pa, mas gusto pa niyang maging asawa ang Tito Andre at Tito Hayes nyo, kaysa sa akin, babies. May batang nagtatampo. Parang baliwta. Language, wife, just eat your foods Dave. Mag-usap tayo mamaya. Yes ma'am. Pagkatapos naming kumain, ay pumasok na kami sa kwarto namin. Sleep na babies, sabi ko sa mga anak ko, at nasa gitna nila ako. Nakaupo sa dulo ng kama si Dave, at malamig ang mga matang tiningnan kami. You don't need to sleep here. We have our own room, aniya at umiling ako sa kanya. Mas gusto ko ritong matulog Matulog ka na sa kwarto mo Dave. Inaantok na rin ako, ani ko. Our room. Doon ka na rin matulog, giit pa niya. Dito ako matutulog at saka, hindi pa tayo kailanman nagtabi noon Kaya lumabas ka na Dave. Pagtatiboy ko sa kanya, at napabuga siya ng hangin. Are you for real? Seriously? Hindi pa tayo nagtatabi. Stop it Dave. May interview tayo bukas. Maaga tayo pupunta roon kaya matulog ka na sa kwarto mo. Ipinikit ko ang mga mata ko, at ilang minuto siyang nanatiling tahimik, hanggang sa maramdaman ko ang paglundag ng kama sa tabi ko. Naramdaman ko ang mainit na pagdampi mga labi niya sa noo ko. Good night wife. Napangiti ako. Good night to husband. Helly please pumili ka ng ibang dress not this. Ayaw ni Dave sa mga ganito, nakangusong sabi ko. So possessive. Ako na lang ang pipili, I said at lumayo ako, lumapit sa mga nakahanger na dress. It's all beautiful at mahirap ngang pumili sa mga ito. Pero may isang nakakuha sa atensyon ko. The light blue, off-shoulder pero long dress. Nakapili ka na. Yes. Kumunat ang noo ko nang dinala nila ako sa Paradise Island. Na naman. Bakit dito? Dito kasi ang gusto nila, sa isang beach. Sa totoo lang iba na ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. Bakit may party agad? Bakit kailangan kong magpunta pa sa lugar na ito? Matapos naming pumili ng dress kanina, ay pinaayusan ako ni Helly sa make-up artist niya. Pagkatapos ay dito naman sa Paradise Island. I start to walk kahit nakinabahan ako. Iba ang kutob ko rito hindi naman kaya. Sa paglalakad ko ay may nakita akong isang private cottage, na punong-puno ng decorations and flowers. Sa inaapakan ko ay may red carpet pa, at nakita ko naman ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Nakatalikod siya mula sa akin, at unti-unti siyang humarap sa akin ng may ngiti sa labi. May hawak siyang flower at nakatuxedo pa siya. Kahit na kinakabahan ako ay lumapit din ako sa kanya, kalaunan. Hindi nawala ang mga ngiti niya sa labi, pero ako naguguluhan, at iba't ibang imahe na ang nakikita ko. Natanya, huminto ako nang nasa harapan ko na siya, at inabot niya sa akin ang bouquet.
Wala sa sariling kinuha ko ito mula sa kamay niya, at ngumiti na naman siya sa akin. Tumutugtog pala si Hayes, pero bakit hindi ko naririnig ang musika? Bakit wala akong naririnig kahit na ano? Bumuka ang bibig ni Dave, hanggang sa lumuhad siya. Pilit kong iniintindi ang mga sinabi niya. Not Anya Belmonte for the second time. Will you be my wife again? Leon lang ang narinig ko, at napatingin ako sa paligid. Narito sila, sina mommy at ang mga kapatid ko. Ang parents ni Dave. Ang mga kaibigan namin at lalong-lalo na ang mga anak namin. Nakangiti silang lahat, at masayang nanunood sa amin, hanggang sa huminto ang mga mata ko kay Dave. Napaatras ako nang bigla kong makita si Dave noon, na nakaluhod sa harapan ni Arjona. Paulit-ulit ko naririnig ang mga sinabi ni Dave kay Arjona noon. Parang ganito rin ang nakita ko noon. Ang pag-atras ko at ang pagsakit bigla ng ulo ko, at kumirot ang puso ko. Not Anya. Hinawakan ako ni Dave sa braso, pero mabilis ko iyon tinabig at tinalikuran siya. No please. Sambit ko at mabilis na tumakbo. Ano ito? Bakit ganun? Dave POV. She rejected me. Bro, what happened? Bakit umalis si Madam? Dave, okay ka lang? She rejected my proposal.